What's up mga non-stop? So time check, 12 AM na. Magpe-prep pa lang tayo ng suit natin, mga gamit, mga dadalhin natin sa Tarlac. Nag-register tayo sa Boom X Track Day. 2 days siya, first day parang practice game, tapos second day yun na yung race game. Hindi ko na na-videoan lahat pero ayan, mga dadalhin natin. Syempre, gasolina. Pwede yan, diesel lagay natin. Tapos yan yung suit natin, yung boots, helmet. So, ayan. Full pack na yan. May mga tools din tayo dyan. Tsaka pang tono. Bola, spring, tsaka yung pulley. Bali gagamitin natin yung HIRC tsaka WF. Pero di tayo sponsor nun Dito papakita natin kung paano natin sinasampay yung motor natin. Dami rin kasi nagtatanong Tapos sasama natin yung breakdown natin sa gastos. Pero unang gastos natin dito, syempre yung registration, nagbayad tayo sa BoomX ng 1.2. Pero pag early registration ka, parang 800 lang ata. Pero syempre sa biyahe pala, kumain kami sa fast food. Tapos nagpa-load ako ng toll. Tapos nagpa-diesel ako, syempre. From SM Masinag yung biyahe namin, 2 hours and 30 minutes to 3 hours. So hindi ko na na-videohan yung buong biyahe namin. Kita-kisa lang tayo sa Tarlac. Good morning mga non-stop. Tulog muna tayo. Pagtas natin bumiyahe. So dumating tayo dito mga 6. Ganun? 5:30 to 6 AM. Tapos nagpark tayo sa loob. Tapos inayos natin. So yun nga. Nagpahinga muna tayo. Natulog muna tayo. Kumuha tayo ng konting last. Ngayon 9 AM na. So pinag-register na nila. Open up for registration. Sa kasamaang palad, dahil ngayon lang natin binaboys over ito at may sipon pa tayo. At sana huwag niyo i-judge. Ito yung una upload natin sa YouTube. At sana mag-enjoy kayo. Tuturo ko sa inyo paano lumiko dito ng laging nasemplang charot. So yun, nandito lang kami sa Gedli. Dito kami lagi pumepesto pag wala kaming pada kasi may mga puno at medyo mahangit, presko. Tapos kapag sa gitna kasi pumesto, mainit talaga. Kailangan may mga dala ka talagang portable fan para at least yung init mabawas-bawasan. Tara, pasok na tayo sa truck. Unang ginagawa ko pagpasok ng truck, syempre kailangan i-warm up mo muna yung gulong mo, familiarize mo din yung mga ligo at di naman tayo lagi dito sa Tarlac. Experience ko dito, mga 3-5 ikot ko dito sa Tarlac. Pagtapos nun, nahilo talaga ako. Parang pagod na pagod ako. After nun, pagbalik ko, okay na ulit. Sa mga first time magre-race track or gusto ma-XP, tip ko sa inyo, lalo prone dito sa slide or semplang. Kailangan may extra ka talagang kaha, brake lever, pipe. Ito naman yung madalas magasgas kapag nag-slide or na-semplang tayo. Pero sa akin siguro, wag nyo na lang i-manifest na mag-slide tayo or masasemplang. Tapos, onting ingat pa rin, lalo baguhan tayo. Update lang. So kanina nakapasok naman tayo kaso nabitin. Dito tayo ngayon sa sakyan. Tamang pahinga muna. So lunch time. Dito kala mo sobrang dali magpahinga pero hindi ka makakapahinga kasi yung adrenaline mo, excitement mo. Gusto mong pumasok sa racetrack pero may oras lang kasi yung pagpasok sa racetrack Kaya kahit gusto mo mag-ensayo, hindi ka makapag-ensayo. Pero minsan maganda rin kapag kasama mo yung tropa tapos mag-walk-in kayo dito. Weekdays, onti lang yung tao. Pero syempre, iba pa rin yung experience kapag actual race tapos may kalaban ka talaga. Yun nga, hindi tayo makapahinga, hindi tayo makatulog kasi syempre may nare-reg tayong pipe, may nagpapatugtog. So ito, na-release na nila yung pang Aerox 2.5 saka 3.5. Kumuha pala tayo nito, unbox natin soon. Update lang sa gastos natin. So, lunchtime ngayon, nag-lunch kami. Gastos namin sa lunch is 250. Dito lang kami nag-lunch na malapit sa racetrack. After lunch, may coaching. Ikaw na mamimili kung kanino ka magpapa-coaching. Ako, tinignan ko sino yung di masyado busy. Tsaka may mga pila rin, syempre. Experience ka naman nito kuya? Di ako nagbibilog Po? Di ako nagbibilog. Di ako marunong. Yan lang ako. Ano? Yun nga, dahil magbibilog tayo, syempre, tinanggal ko muna yung 360. Baka madali pa. Kaya, practice muna tayo. Nakalive ba? Nakalive ba? Naka-record daw. Tingin? Ano? Yarol ba nakakak? Ano balakbak? May bibigyan ko siya kuya.
Ikaw sa gitna yan. Mahulog ang lagi. Naman nung kinay mo, sumayad, di ba? Pag yung gano'n, wala. Naka-record tayo ano? Eh. Basta ganun lang yan. Ang buwang. Ito. Ay, vlog. Grabe, sobrang bilib ako dito sa batang rider na to. At syempre, sobrang napupush niya ako ma-reach yung pagpasayad ng tuhod sa pag-practice. Okay, isa pa, kuya. Nakatayo pa. Ikaw nakasaya ka. Gagawin mo. Ikaw, babagsak ko pa. Para ikaw lang nakita. Sabi niya pa. Magaling ka. Nice one. Go. Nice one. Go. Nice one. Okay lang, okay lang. Yan lang. Paano Di ba mas madali lumiko pag nakadiretso? Tsaka mo lang po gagawin counter steer katulad ng mga high speed. Pero pag mga bilog-bilog, kasi pag kinounter mo yung kabagal, babagsak yung motor. Ang purpose na kasi ng counter steer, kunwari matulin. Pag ginano mo yung motor, babagsak lang siya, tapos tuturo lang yung motor. Di siya yung katulad sa bilog-bilog, pag ginano mo, tutuloy lang yung bagsak, di siya tuturo kasi mabagal lang eh. Pero pag matulin, tuturo siya. Dahil yung ng gulong, parang marireach niya, tapos parang gumagano yung gulong. Ay naman po, yung counter steer pag high speed. Hirap mo, kaliwa. Subukan ko. Hindi po. Kaya po atas na lang po kapiranggot. Yan, kahit ganyan po. Dito ako basta. Opo. Kasi iba po yung body position ng kanan sa kaliwa kasi sa kanan po. Nandito yung throttle kaya mas mahirap eh. Sa kaliwa, wala. Kaya parang madali. Pero, ayun po yan. Basta po yan. Mali slider. Tapos yung tingin mo po mas advanced po. Nakagano ka all kuya eh. Nakagano sa'yo. Nakagano yung manubela mo. Nakaliko. Kaya yung liko mo, try mo malaking liko, ang nangyayari maliit dahil nakagano yung manubela mo. Try mo yung straight lang ulit para malaking bilog mo, mas makuha mo maayos yung bilog. Momentum lang.
So yun nga, tapos lang natin magbilog na training. Sobrang hirap pala. Grabe, tagal ko rin bago nakuha. Pero solid yung nagturo sa akin. After nung bilog-bilog, so pinaikot na rin kami. Nag-few rounds lang rin ako. Tapos nagpahinga na rin ako kasi magre-ready rin ako para sa next day. Yun sa race day na itong Boom Extract Day. Next clip natin, day 2 na. Good morning mga Lodi. So, it's race day. Yun nga, gising lang natin, naligo agad tayo. Dahil magna-9 na ng umaga. Kaya, yun. Tara, punta na tayo dun. Konting update lang sa gastos natin. Yung dinner tsaka snacks natin. So, range niya 1,000 kasi bumili kami ng mga drinks. Tapos, room rent for one night is 1K. Yung pinakamalapit dito sa Tarlac. Pero, iba, may mas mura pa daw. So, yun na lang kasi nakita namin, 1K eh. And additional, yung breakfast for day 2, 300. Kailangan ulit mag-register. Natulog ako eh. Gabi na. Tapos nagdala ako dalawa. Init ka rin eh, no? Huwag matulog. Aerox non-stop. Yung susunod na clip, second race na natin yun, vlogger category. Sa first race natin sa with XP, sa scooter, mga Aerox. So, doon pang 5th tayo or pang 6th. Nakalimutan ko ano position natin doon. So, itong race na to sa vlogger category.
Dito napaka-solid yung mga pit crew ni Kerwin Chang. Solid yung mga nagturo sa akin. Sobrang saya. Syempre kahit papano nagbunga yung practice natin nung day 1. Kaya sobrang solid sa mga nagturo sa akin, sila Uno, sa mga tumulong sa akin sa paggilid, si Kerwin Chang, si Boss Nel. Sobrang salamat. Napaka-solid nyo. Paano ba ito no? Mali ah. Ayaw mo talaga ibigay ah. Galing mo. Hindi mo pinitawan ah. Ayos yun. Sabi ko sa'yo boss, champion eh. Ang ganda na laban yun ni boy to. Special shoutout nga pala sa CB Project. Maraming salamat, bossing. Syempre, salamat sa builder at tuner ko, Kerwin Chang, kay Boss Nel. Salamat sa mga nakatapos ng video. This is Aerox Nonstop. Salamat sa panonood. Ride safe sa lahat. Peace.